narito na po si Marymon Reyes para ibigay sa atin ang mga ganap kanina sa Senado. Pero I think kahit DPWH budget yung pinag-uusapan kanina, highlight yung mga pasabog ni Senator Marcoleta. Hindi ba, Marymon? Oo, magandang gabi. Tama yan. Bukod kasi doon sa naging budget hearing tungkol sa budget ng DOJ na 43.6 billion pesos for 2026, nabuksan ulit ni Senator Rodante Marcoleta as part ng committee kanina yung usapin tungkol doon sa iniwan last time ni dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Boying Remulla na may restitution na nakakondition para dito sa mag-asawang Diskaya. Ito yung pagbabalik ng nakulimbat na pera bago sila mapasailalim sa Witness Protection Program. And sanabi dito ng Senator, hindi niya raw pinoprotektahan itong mag-asawang Diskaya. Nakikita niya lang din itong paraan para raw mahuli yung mastermind ng lahat ng mga ito. At nasabi ulit kanina ni Senator Marcoleta na itong mga Diskaya ang nakapagbanggit dito sa mga kongresista, kasama na si dating ako Bicol Party Representative Zaldico, and yung lalim din ng kanilang kinalaman. Pero at ang nasabi rin naman dyan ni OIC Secretary ng DOJ na si Frederick Vida, sila ay nasa parehong posisyon pa rin ni Remulla. At ang sinasabi rin nila dito is tinitingnan naman ng ahensya yung ultimate objective tungkol sa usapin na ito. Yan daw ay kung paano mananalo ang Estado at mapapanagot ang mga personalidad na may kinalaman sa issue ng maanumalyang infra projects. Pero ang sabi naman, di pa naman daw ito tapos, pinag-aaralan pa nilang lahat, pati yung mga panukalang batas. Huwag kang aalis, Marymon. Pakinggan lang natin ang mga super sound bites mula sa iyong coverage kanina, lalo na sa mga sinabi ni Senator Marcoleta. Yun ang sinasabi kong mga sapsap at saka butete lang. You have to be systematic. Ang palagi ko sinasabi, we should get to the bottom of this. Yung mastermind, yung pinakamalaking isda, sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Zaldico and Martin Romualdez. Ngayong nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So ano mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Ay hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Zaldico and Martin Romualdez. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Hindi ko dinidepensa ng mga taong iyon. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Kung gusto nyong ang ma-identify puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Okay, so before natin balikan si Marymon, actually, ang reaksyon ng marami, I was monitoring that hearing kanina. May mga reaksyon agad dun sa ating live stream. Sabi nila, parang hinuhuli na nga yung bigger fish eh. So parang, so hindi nila intindihan kung bakit ang trato ay parang mga sapsap sa kabutete lang ang hinahanap. Actually, yung sinabi niyang dalawang pangalan, ano na yun, di ba? Parang given na, di ba, Marymon, na tayo alam natin na sangkot. Kailangan na lang patunayan ng gobyerno sa kanang ICI. Kailangan ng link. Pero na-mention na sila. So, ang hinaharap ngayon dito ay yung mga hindi pa na-mention. Yun. Diba? Marymon, go ahead. Baka meron ka pa idadagdag. Tama yan. At ang sinasabi rin naman kanina ng DOJ, tinitignan nila dito, especially rin yung mga provision daw sa batas, kung paano nga ba nila ito tatalakayin. Kasi hindi pa naman daw tapos yung pag-aaral nitong application ng mag-asawang Diskaya, maging ang iba pang mga personalidad na nag-a-apply for the Witness Protection Program. Pero ang nasabi din ni Senator Sherwin Gatchalian, sa kaliwat kanan daw ng mga issue dito, parang wala pa raw talagang napapanagot, wala pa raw napapakulong. Pero ang sabi naman ng DOJ dyan, tuloy-tuloy naman daw yung kanilang pag-iimbestiga. At ang so far nga, meron na nga sila mga freeze order na nakuha. And pero nagiging maingat din sila sa pagbusisi sa mga ito. At gusto rin ng DOJ, na yan yung aabangan natin bukas kung may mabibigay sigurong komento na ang Senado, na sa mga safe house na nila na
protektahan ang mga testigong currently nasa pangangalaga o kustodiya ng Senado dahil limited lang naman daw yung mga pagpunta nito sa DOJ at saka sa NBI. So yan yung titingnan natin kung papayag ba ang Senado, yung kustodiya from the Senate, mapupunta sa safe houses ng DOJ. Okay. Thank you, Mary Mon Reyes. Para Salamat. sa mga Thank you. Salamat, Mary Mon. Ano kasi yun parang feeling ko talaga naman hinahabol natin na, di ba galit na galit nga tayo dyan sa mga katiwalian. Naman. Hindi naman natin tinatago yan ever since na sumabog yan. Ang sa amin lang, ang hinihintay namin dito ay merong makulong. No? May makulong, merong mahabla, merong magbalik ng mga dapat ibalik. Ang siste, kung patuloy natin parang binibaby o parang kinukonsinte yung mga katulad po ng mga diskaya na para mga terms pa lang gustong masunod dito. Paano natin makukuha kahit sap-sap at saka botete? Gusto natin ng bigger fish, pero kung pinapamihasa natin sila, talagang sap-sap lang makukuha natin dito. Sa akin, kahit butete, sap-sap o tuna pa yan, ihawi natin kung dapat ihawin. Oh, let's grill them! Yun. Kasi kasama din naman sila, sangkot sila. Yeah. Pero tama Pero syempre hindi tayo titigil doon. Yes, dapat paakyat. Sila din naman magsisquill eh. Nakakainis kasi nag-squill. Yung mga hirit na ultimo meme, kailangan maganda? Oo. Talaga ba? Oo. So, basta ko natin sila kusintihin. Kung kailangan nila magsalita na sila ng walang kondisyon. Yun lang ang sa amin. Yes, no? yes. Pero hindi nakakatulong kung ibe-baby o kaya po proteksyonan. Huwag Agree. natin gawin yun. Okay.